ng isang preso sa tunay na buhay. Dahil ang kapalit ng panloloko ay hindi kasikatan kundi kaparusahan dapat pagbayaran. Susunod, live show sa Sineyan Patok sa Taquilla sa Bulacan. Hindi lang pala si Pinking naloko ng talent manager kuno. May dalawa pang nauna. Ano ba ang meron si Ginoong Mascarino at nakapangbibiktima siya ng basta-basta? Si Paul Anthony Mascarino hindi lang daw malang profesor at teacher sa paaralan ng mga estudyanteng itatago natin sa mga pangalang Pinky, Reese at Sandy, kundi astang talent handler rin daw at mistulang lover boy pa. Kung si Sandy siningil ng 12,000 piso para ayusin di umano ang mga grado sa paaralan. Abay si Pinky pinagubad niya sa harap ng webcam para sa modeling career daw ng dalaga. Samantalang si Reese ginawa raw secret love team kapalit ng pangakong pagiging sikat. Matapos makumpirma ng investigador na peking talent handler nga si Paul, inilapit namin ang reklamo sa Manila Police District General Assignment Section. Ang plano, isang entrapment operation laban sa isinumbong na impostor. We decided na magkaroon ng entrapment operation, bibigay yung pera na hinihingi niya, and once na-consummate ang pagbigay ng pera, huli na siya. 5 oras pa ang aming hinintay bago tuluyang nagsabi si Paul kung saan mangyayari ang contract signing. Nang ibigay niya ang hudyat kung saan tumulak na ang aming grupo. Pero sa pagkakataon ito, hindi na siya behind the scenes dahil siya na mismo ang title role sa true to life na eksena. Isang kainan sa gilid ng paaralan ng napiling tagpuan. Pinirmahan ni Paul ang kontrata. Matapos ito ay si Pinky naman ang kanyang pinapirma. Magko-contract signing na po. Niyaya niya po ako mag-hotel po. Pero hindi nga po natuloy kasi doon na po pumasok yung mga polis po para po hulihin siya. Dahil huli sa akto ang pagpapanggap ni Paul, isang take lang, agad na siyang dinakma ng mga pulis. Aray! Aray ko! Aray! Teka lang po, teka lang. Teka lang. Oo, naka. Basta ba yan? Wala pa. Sa loob ng sasakyan, hindi na makabalag ang inirereklamong binata. Relax ka lang. Teka lang. Gaganyan lang ako. Walang gagawin. Likod mo lang kamay mo para hindi ka magmo. Sinuri namin ang kontratang pinagpirma ni Pong Pinky. Nakalagay rito kung magkano ang talent ni Pinky at kung ano-anong benepisyo ng pagiging model. May binabanggit pa ritong pangalan na talent acquisition manager ng isang magazine. Pero, nang tanungin namin ang editor-in-chief ng nabanggit na magazine, major problem pala ito para kay Paul. I've never heard of that person. Hindi namin siya kakilala at saka hindi rin siya connected sa Meg. Sa paraan daw ng pagre-recruit ni Paul, malabong may kinalaman siya sa kanila. Actually, when we get models for Meg, there's a talk between the agent or the agency and the editor, the person who's gonna book. And then, of course, they go to the studio or they go to the office, the contract. Dapat at least may logo or dapat pumunta sa office. Pero when I saw the contract you showed me, that's not ours talaga. Nabawi mula sa kanya ang isang peking ID card ng GMA7 at registration form ng isang eskwelahan. Habang kinukunan ng impormasyon, si Paul hindi nakatiis sa mga dalagang nagre-reklamo. Mami ko nga pala. Tayo kahapon, hindi mo ako pinuto. Gago ka? Di ba may usapan tayo kahapon? Hindi. May usapan kami kahapon yan eh. Nang sisiputin mo, di ba? Hindi. Sinungaling ka eh. Gago ka eh, di ba? May usapan tayo kahapon.
Dapat mo, umanda ka, hindi ako titigil at di ka makukulong. Ayop ka! Gago ka! Di pa ako tapos sa'yo ha. Pag nakalaya ka ito, may kaso ka na sa akin! Hayop! Meron ka pang kaso sa Marikina, tandaan mo ha? May hearing pa tayo. May hiling pa kayo. Karma sa iyo ginagawa mo. Karma yan. Ano mukha mo, ha? Ako sa loob mong loko. Sinasabing manager ka. Kasalukuyan na rin palang dinidinig ang kasong estafa laban sa kanya sa lungsod ng Marikina. May mo ko labanan. Marami kang pananakot sa akin dati, di ba? Sabi niya sa akin na may warrant of arrest na daw ako. Ako pa ipapakulong niya. Gago ka ba? Ha? Ma'am, tama na po. Tama na po. Okay na po. Nasa custody na po ng pulisya. Ang lahat ng bintang laban kay Paul, isa-isa niyang sinagot. Una, bakit handler ang posisyon na inilagay mo sa kontrata? Kasi syempre, kung tatrabaho sa call center, ang tawag sa'yo, call center agent. So may hawak kang talent, handle ka. Pati sa case unclosed ng GMA7, kasali ka rin? We went like 3 times to be part of Case Unclosed, which can be verified. Sa Case Unclosed kasi before, every week kaming may reenactment. So every week, iba't iba rin yung set of talents namin. Ayon mismo dun sa talent coordinator namin, wala kaming naging talent na nagngangalang Paul Mascarino. FYI, iho, matagal nang wala ang case unclosed. Ano ang mensahe mo sa mga naging biktima mo? Sorry if they have felt that I betrayed them or niloko sila. Ang nakuwang peking GMA ID sa kanya, inusisa rin namin. On my wallet, I only have 3 identification cards. 1 TIN, 1 postal, 1 police clearance. That's it. Ano ito? Guni-guni? Kilala rin po pa kayo ng editor-in-chief ng isang magazine na binabanggit ninyo? She was the one introduced to me by that photographer. This photographer I knew from was offered that, oy, if you can get this one, you can submit the pictures and you get paid. Ipinasuri namin sa isang psychiatrist ang kalagayan ni Paul. Kasi ang mga estudyante ay, ang iba dyan is gullible din.